Hello mga kalaway! For today's video, I'm here outside our house para mag-repating at maglagay ng mga panibagong lupa sa ating mga tanim para naman maging fresh at tumubo palalo ng madabong ang ating mga tanim. So, ginagawa ko dito, nilagyan ko siya ng mga bagong lupa na may pataba at saka nilagyan ko na rin ng tawag dito parang pebbles na tawag ba niyan? Pebbles na nag-absorb at nagme-maintain ng moist at saka hinugasan. Pinaliguan ko na rin yung aking tanim. Ang tawan dyan ay baston ni San Jose. Dahil yan lagi ang ginagamit na tanim na hawak ni San Jose. Kulay pula nga lang pag nasa Pilipinas tayo, pagka may mga prosesyon. At ayan. Diyan ko muna siya ilalagay sa taas bago ko ipasok sa loob ng bahay dahil door implant po siya. Ayan, may dumadaan na mga cyclist. Isa sa mga rason kung bakit hindi siya pwedeng magtagal sa labas, masisira po yan. Nangyari na po sa akin nang hinayang ako dun sa isa kong tanim na palma dahil namatay po after ko iniwan sa labas ng isang gabi. So ito naman, ayan, repotting ko lang itong, actually 3 tanim yan eh. Yung orchids tinanggal ko na, tapos yung kalimutan kong pangalan nitong mga tanim na to, basta greeny indoor plants lang siya. At yan, namumulaklak yung isa. I-repot ko lang. Dahil masyado nang malaki. Kulay yellow ang bulaklak niyan. At syempre yellow dahil ang paborito kong kulay ng mga bulaklak ay yellow. Saka yung isang to na naiwan ay i-arrange ko rin siya. Lalagyan ko yan siya mamaya ng alambre para support. Para tumubo siya ng maganda at magkaroon ng shape. So, ito lang yung mga ginagawa ko, pangalagaan ang aking mga tanim. Although, nang hinayang ako, 3 palma yata yung nilabas ko at iniwan ko siya sa labas. And the next day, wala. Kita ko na lang na yung mga dahon ay natuyo. Tapos, akala ko, okay lang, mag-survive. Pero after a week, wala. Deads talaga yung aking mga tanim. Kaya nang hinayang ako, mahal pa naman kasi ng mga tanim dito sa Norway. Yung ganyan, akala nyo, magkano na ang presyo ng yung gintong tinatanim ko na to? Nasa 69 kroner siya. So, convert nyo na lang 5.3. Diba? Mahal. Tapos, yan lang. Sa Pilipinas, dami nang mabibili. At ang aking cameraman pala, cameraman woman or camera girl ay ang aking Junakis na walang iba kundi si Stephanie. Ayan. Inuutusan ko siyang wag sa akin i-focus kundi sa tanim dahil plantita vlog po tayo ngayong araw. Hindi ako yung dapat niyang i-focus kundi yung tanim dahil yung tanim yung ating object. Ito yung sinasabi ko na nilagyan ko siya ng alambre. Para naman magkaroon ng shape. Pero dahan-dahan lang. Nakakatakot. Baka kasi biglang mabalik at masira yung ating tanim. So, ito siya. Parang vines na pwede mo siyang i-shape. Kanya na malapit na siyang magkaroon ng shape. At saka, lagyan ko lang yan ng clip para magstay in place. At, okay na ang ating tanim. At, hopefully, after a week, magno-normal na yung tawag ito, yung pag-grow ng ating tanim. So, babalik ko ito lahat sa loob ng bahay after kong diligan, patuyuin. Mamayang hapon ko na siya ilagay sa loob kasi di siya pwedeng mag-overnight. Kasi pagka overnight minsan, ang temperature sa gabi ay nagda-drop. Biglang lumalamig. Kahit super init ngayon, kita nyo naman, ganyan lang ang init sa Norway pero masakit sa balat. Nasa 35 to 40 degrees na tayo Celsius. Walang halong biro, ganyan ang temperatura dito sa labas ngayon. So, feeling ko enough na yan siya. Okay na. Maglalagay na lang ako ng
pebbles na nabili ko. Nakalimutan ko ulit ang pangalan ng tawag nun. At sa gitna, pwede pang maglagay ng bulaklak. I will plant a flowering plant later on na. Bibili muna ako. Kasi dito sa Norway, instant na yung mga ganyang mga bulaklak eh. Sa Pilipinas, sanga papatubuin mo o kaya mag-aantay ka muna ng matagal bago mamulaklak. Itong tanim na to, vine lang siya, hindi siya namumulaklak. Pero, yung may mga flowering plants ay minsan instant, may bulaklak na pag nabili mo. So, yan, lagyan ko ulit siya ng lupa at lalagyan natin ang pebbles para ang moist ay ma-preserve at it will helps naman sa ating mga bulaklak dyan or ating tanim na hindi mag-dry agad-agad. So, ito yung sinasabi ko, parang mga itlog ng pugo. Tapos, yung sa gitna na yan, may space pa kasi nasa gilid, isang puno lang yan. Tapos, pwede siyang tamnan ng may bulaklak dyan sa gitna para may contrast. Lalagyan ko yan ng bulaklak next time. At ipapakita ko rin sa inyo kung lalagyan ko na siya. So, ito naman is another vine plant, green plant that I like. At i-repot ko siya at napansin ko na nabali ang sanga. So, I'm going to replant it. Ang nabali na sanga, ilalagay ko muna siya sa tubig hanggang sa magkaroon ng ugat. So, maano siya, dapat ingatan. Pag ganyan ang style, pag nare-repotting po tayo, kailangan tanggalin ang mga lumang lupa, hugasan ng maigi ang ugat para naman ma-disinfect. At saka natin ililipat ng bagong pot na may bagong lupa. So, ganyan siya. Antayin ko muna siyang mag-ugat. Yung nabali, ilagay ko dun sa may paso o kaya ay garapon na may tubig. Lalagyan ko rin to siya ng support dahil I'm not sure tatayo or ewan. Ayan, dahan-dahan lang para hindi naman masira yung ating tanim. So, ito na nga, binibilis-bilisan ko na dahil sobrang masakit na sa balat yung init ng araw. So, yan, tapos na. And we're going to water the plant. Ayan, didiligan, papaliguan po natin. Pero wag namang sobrang paligo na mamamatay na at ma-over na yung ating pagdilig. So, yan, ayos ko lang muna ang support ng aking tanim. At yung dalawang itim, bagong tanim po yan ng mga seeds. At magiging magandang bulaklak po yan pagka tumubo na. So, yan lang muna guys. Thank you for watching. Bye mga kalaway! O yan, mas pasayaw.